nabali. Ito yung sinasabi, nako, may initan si Nanel pag nagtrabaho. Pa lang yan, hindi ko po alam kung ano ang mga tinamaan doon. Umangat, may bagyo. Kaya lang hindi naman natin masacrifice kasi napakaganda po ng shade. Tutulak sa'yo. Oh, pare. Ayan, isang magandang buhay. Grabe, ang aga ko pong mag-a-update sa inyo. Alam niyo kung bakit? Nung hapon, napadilim na, hinagupit po kami ng malakas na naman na hangin at ulan. So, iikot po tayo. Hindi ko alam kung ano na naman ang mga damages na nangyari. Grabe po talaga. Extreme weather na ngayon talaga sa, ewan ko, sa buong mundo na siguro ito. Grabe po ang lakas ng hangin, sobra. Ayan, no? Kita nyo? Cardo, kita niyo yung mga dahon. Tapos yung bogey ni Bebe, ayan. Di ko alam kung anong nangyari. Tingnan natin dito. Silipin natin. Nawala, oh. Ayun. Oh. Ayun. Kita niyo yan? Tapos iikot tayo. Tingnan. Yung isang talisay nabali yung sanga. May nakisilong daw dito, naka-tricycle kahapon. Inabutan ng nanginginig daw yung matanda sa takot. Grabe, sa palagay ko ipo-ipo na naman yun. Hindi ko alam kung hindi naman siguro tayo natumbok. Ayan, oh, tignan nyo, oh. Grabe, ayan. Nabali. Ito yung sinasabi, nako, may initan si Nanel pag nagtrabaho. Ayan, kita nyo yan, ang laki, di ba? Oh. Yan ang yan ang sayang yung sangang yan, ha. Ganda pa naman. Tapos yung isa, ayan, oh. Paano na naman kaya namin to itatayo? Hihilahin. Kita nyo? Dito pa lang yan. Hindi ko po alam kung ano ang mga tinamaan doon. Umangat. Umangat yung dito, sanga na naman ng ti avocado, hindi na ayan, oh, sanga na naman ng grabe, pati yung mga basura nilipad. Diaper ni Nene, ay lakas. Ayan. Another sanga na naman po ng duhat, napakarupok ng duhat. Pati yung ATS nabuksan, grabe naman. Sasara natin to, lakas ng hangin. Grabe, no? Ayan. Bang klase. Bigla lang daw. Bigla pong kumidla, tapos may hangin na. Mamaya tingnan natin tong ating mga alaga. Kung nabasaan na itlog, mukhang hindi na mapipisaan tong mapipisaan yung ating bibe. Pero okay lang kasi may barako naman na tayo na grabe, lakas, oh. Tingnan nyo. Tingnan lang yung solar panel natin. Tibay na matibay naman daw yan. Pati yung isang table, i-repair namin. Nasira din. Grabe naman yan. Ay, safe na doon yan. Na natin kung anong mga nasira dito. Sigurado grabe po ang lakas ng yung saging, hindi naman natumba. Yung hangin doon sa lechon house. Kasi may CCTV si Bebe doon, yung CCTV footage namin. Hindi ko po alam kung kaya kong isingit sa unahan. Pero pilitin ko na kay Bebe na maisingit natin. Oh, yung kamatsili nabali din doon sa may manukan. Ayun, oh, may sanga na pero sana hindi naman po natumbok, pero malakas yung hangin, Grabe, mabilisan lang daw.
Ay, medyo okay na tayo sa ating oo. Grabe ang dahon. Ito na lang, pinatapos muna tayo sa ating Father's Day. Ay, grabe. Nakalaro na yung mga manok natin. Pero awa ng Diyos, wala namang yung kubo na linipad, maliit yung sa may ka-farmers na sa taas, yung unang-una kong pinagawa kay Kuya, Kuya Mit. Ay, sana hindi naman nasira. Dami sangang maliliit yan yung sinasabi ko. Yun, may naputol na sanga dito sa small kubo. Ayan. Grabe. Ay, sira-sira yung Ayan. Hala. Pit. Daming manggang na bali niyan. Ito po yung kinatatakot ko pag may bagyo. Kaya lang hindi naman natin masacrifice kasi napakaganda po ng shade. Ang ganda po ng shade. Ayun ang dali. Trabaho na naman si Kongkong. Grabe yung hangin na yun. Sabi ko na yung kubo na maliit. Mukhang nasira. Patay. Iconic pa naman to. Sira. Hinampas. Yan sira na. Ganda pa naman na ito. Kahit itali mo siguro, sisirain naman yung bakod. Kasi nakasalo talaga siya ng hangin Yun ang nakasalo po sa hangin. Titingnan natin kung mare-repair pa. Magaling naman natin ang mga repairman. Mga repairman pala natin, magagaling naman. Ayan bali-bali punit. Na natin yung mangga ni Bebe. Sigurado marami na hulog sa mangga niya. Yun one down. Yun dami. Wala. Yan to. Ay. Sarap pa naman ang mangga nito. Sarap. Yummy. Yun, hindi naman natumba dito. Wala namang natungkaban ng so hindi naman siguro kami natumbok. Pero grabe, nagpost din si RJ Farm yung sa Mulberry. Din po ang lakas po ng hangin sa kanila. Ay, yan. Oy, Choroy Choy, maingay. Di mo kilala? Yan. So grabe. Pili natin. Alam nyo, nakakapanghina yung mga ganyan na mga pangyayari na parang ang tagal mong inalagaan na halaman, na puno, and then all of a sudden isang iglap lang, boom, masisira. So yun po yung nagagawa po ng ating climate change, diba? Extreme weather talaga. Matinding linisan na naman. Okay, muna natin ito dito. Yan. Sarap pa naman yan. Ano pa malayo pa sa katotohanan to. Kasi ang masarap po dito sa mangga na to, gusto ni Bebe yung halos hinog na. Kaya hindi niya po pinipitas. Kaya lang, pag tiningnan niya po sa ay malayo pa po sa katotohanan. Dapat ito lumubog yan. Yan po yung sign. Ito medyo matured na. Ayan kita nyo. Kasi maggaganito yan. Pero ito batang bata pa tingnan nyo. Yan po, pag ganyan po magtingin ng mangga. Pag lubog na yung dito, lulubog to, medyo na yan, matured na. Kaya kahit sa Indian mango,
Kahit hindi nyo nabuksan, makikita nyo naman. Ay, gusto kaya ating mga manok. Siyempre okay naman sila. Buti natapos lang. Pero kung Sabado po nangyari ito at kinabukasan ay Linggo, patay tayo. Aray mo pakak, diba? Likas talaga ng ano, bilis na yan. Nabali din yung balian din ng sanga dito. Ayun no. Bali din yung sanga. Gusto kaya ating mga manok na ngayon, maganda ng kanilang halak-halak. Ako, wisit na tandang ito. Ayan. Kumain na yan kasi may tira pa kahapon eh. Kaya balian na naman ng sanga ng kamatsili oh. Yan po yung kailangan natin paghandaan. Actually Pampanga pa lang po yan. Mas matitindi pa po yung mga nasa eastern side. Eastern side po kasi yung mga bagyo doon ang halos unang bumabagsak, di ba? Kaya nga sabi ko kung magi-invest po kayo ng lupa, para sa akin sa mga napuntahan ko, the best place na is Palawan. Bandang Mindanao and then Palawan. Kaya lang yung Mindanao po mention makukuha nyo binabaha naman. Ay, buwisit. So yun po yung lumipad na. Yun po yung para sa akin isa sa mga best place. Kaya lang yun nga medyo liblib talaga. Pero one of the best is Palawan. Unang-una alam ko wala atang lindol doon eh. 'Di ba? Wala siyang fault line ba? So tapos sa Bagyo, ganun din, hindi po siya daanan. Kumbaga, ulan-ulan lang, habagat. Kaya maganda yung lugar. Pagka napunta naman po kayo dito sa may bandang Luzon, North Part, nako, kagaya sa amin dito. Hindi naman pero matindi pa rin po ang init, di ba? Tapos pagka may bagyo, ganun din, malakas din. Lalo na yung bandang Aurora, bandang Quezon, di ba? Bicol, nako. Grabe po ang bagyo diyan. Tingnan natin yung mga bibi kasi nagluto na ako ng almusal sa mga bata. Iniwan ko lang doon sa table. Kasi si Bebe yan gigising na niyan. Kaya lang may stress na siya sa mga bata. Syempre bibihis, magliligo. Kaya ayun, akong ginagawa ko naman, nagluluto na ng almusal. Bibili nga ako ng mga iba pang mga pwedeng lutuin doon sa fresh option, kagaya nung embutido. Mabilis pa. Oy, lumabas kang buisit ka lumabas tong choy-choy na ito Ayan, ating mga bibi. Si Brother Edgar Nabong parang gusto niyang bumili ng bulldozer line 45,000 sabi niya. Sabi ko hindi ko mabili-bili yun sa'yo, maning-mani lang yan. Ang ganda talaga kasi umaabot po ng 7 to 9 kilos yung barako niya ganun kaganda yung bulldozer line. Hindi na tayo magpapalit muna ng tubig. Okay pa naman, nag-aaway Aaway. Kahapon lumipad yung itim. Hindi ko lang alam kung lumipad uli. Baka mamaya nasa kabila na. Okay na, andyan pa naman. So yung iba malalaki pa, bata pa para lumipad. Apat yung itim na yan. Ito yung Indonesian, yung dalawa ito local. Hinahanap ko sana pure black na pure black na, alam mo yun, pure black na green black. Mahirap po maghanap.
Marami ako nakikita na sa Indonesia din nakapost. Kaya lang, nung nagtanong ako sa Indonesia, grabe ang ticket. 20,000 daw po per bird. Tapos yung presyo nung ano is 17,000. Yung isang bibe. Baka mahal naman. Mukhang medyo gumanda po ang pakiramdam ng ating mga chicken. Mamaya lalagyan natin yan ng kangkong para may makakain sila. Maganda na ng balahibo ng una kong nabiling Indonesian bronze. Common lang po yan, common color. Bala ko sa susunod kung magi-invest man ako yung magagandang kulay na medyo mahal pero pa isa-isa lang para at least pwede din natin ibenta ng magandang presyo. Ganda na din ang barako ni Quack Time laki din ang ulo katuwa naman, sarap panoorin, makain. Tapon na nga natin to habang para din sila. May kumakain pa rin ng dahon ng palagay ko paniki ang kumakain ito. Wala sa wala sa masarap ba yan? Masarap siguro yung talbos niyan. Kumakain pa rin. Ayan, nabisi po tayo sa pag-aayos ng mga bagay-bagay dito. Ayan. Yan na lang ang putulin mo sa yung anong yan. Pare. May makasabit. Pare po yung sa inyo malakas din. Oo, kuya. Parang ipo-ipo na Sa talipapa kami. Lakas ng bulan pa ng kuya. Yelo. Umulan din ng yelo. Maliliit lang. May kasamang yelo. Kasi maganda sa sinlaki ng Dem, parang mais lang. Malaki sa mais, kuya. Malaki sa mais. Kala ko yelong binebenta ni Rizal Patay tayo dun. Sa iba mas malalaki pa, parang golf ball. Buti nga hindi pa nararanasan yung ganon. Talagang nakakatakot yung ganon. Okay. Bubutasin yung yero yun. Malakas yun. Ayan Bigla na lang Oo, kuya, biglaan. Biglang kumulog ng malakas. Tapos hangin na. Paano yung sa TikTok road? Na mga nagtitinda doon, sigurado. Lumipad, kuya. Ha? Lumipad yung mga Aro? Si Kongkong absent? Absent. Aro? Lilipad, kuya. Ha? Lilipad. Aro? Dinala sa bundok. Absent si Kongkong. Napagod kahapon, dami yata hinugasan. Tinulungan nata si Yapong Boy. Sumaka. Sa uling, no? Akot daw. Kahoy. Hahakot pa lang, pero nakabali na. Paano itatayo ito? Hatak sa may tulak. Ha? Hatak sabay tulak, no? Pag tag-ulan, magbabawas din ulit tayo nito, ha? Sigurado yan, matik yan. Ang ganda pa naman. Yung silong mo dito. Dapalin pa may tali baboy. Yan yan. Sabi na matas ka rin. Lahat perso ken pa. Dapat baboy. Sa ibabaw pa rin. Lahat perso nga
Oh, walang pwersa yan, Sal. Lagay mo sa ibabaw. Ang ganda na pa naman ng shade ng... Kaya lang yan po ang nakakatakot talaga, yung bagyo. Wala tayong magagawa. Ayun. Tayo ang mag-a-adjust. Kuya, mabilis na. Tayo po ang mag-a-adjust dyan. Pinagtagal. Hindi, yung mga ganun naman kasi talagang mabilisan lang yan. Thunderstorm eh. Pero may malalakas na hangin talaga kasama. Kabukal kayo pa. Tatayo. Oh. Ay, malakas mo ata. Tutulak, ako magtutulak sa'yo. Oh, pare. Grabe pala. Ay, di natin kaya. Bawas na lang ano sa nga kuya. Ha? Bawas na. Yung... Bawasan niya. Yun. Bawasan. Okay, dalawang humihila kaya. Tutulak mabot kami ngayon. Kalanan. Perfect sa inyo. Habol. Mabigat, mabigat. Grabe hirap. Kailangan may tukod muna. May tukod muna bago mo tanggalin yung hagdan. May tayo tukod. Slab. Slab. Nga. Hindi na naman pumasok to. Ayaw niya talaga na. Ayaw Hindi mo na. Pumasok. Pamimigay na yung bag mo. Papasok ka pa? Hindi na. Tsaka yung shoes. Tsaka yung... Ayan o, buti na itayo pa. Hirap din. Ayan o, okay na. At buti na itayo pa po. Babawas tayo pagka pumasok na ang tag-ulan. At may bagyo ng parating. Siguro mga August, September, ano na yan, medyo ang bagyo po niyan nasa ano na. Kasi ngayon puro pag ganun eh. Pag ganun na po yan, pababa. So yan, medyo delikado na ang Pampanga. Yan. Ano na pala. Ay, magsusundo na naman tayo. So ayan, balikan natin yung ating dun sa taas. Tingnan natin kung nakita ko si Rambo nagwawalis-walis. So ayan, wala na po tayong ibon. Ang natira na lang pong ibon ko ay dito na lang sa breeding. Meron po akong binirid doon na 3. Sabi ko kay Rambo, ikaw ang maglaban. Ako ang babayad ng entry. So ilaro mo itong 3 kako. Kasi meron po kaming ibon na binigay din ako sa kanya. Nakauwi ng Cagayan kahapon. So last lap na lang po. Live na live pa ang ibon niya. May pag-asa siya. Isang ano na lang, makauwi po ng kaya lang Babuyan Island ata. So ayun, tingnan natin. Exciting sa linggo yan. Exciting po. Sana makauwi at makapag-clock. Kung hindi, magkakapremyo po siya. Magkakapremyo siya pag nakauwi po. Yung ibon natin na napakagandang ibon. Aro, naku, nakulong yung ano, yung kilyawan. Hala, kawawa naman. Hindi makalabas. Ang laki pa naman yung ibon na yan. Ayun, oh, nakulong siya. Ano kaya ito? Oh, kawawa naman. Ano ka nakapasok dyan? Kilyawan. Ang kulay dilaw yung kikiyo. Kalabas na yata. Nakalabas na. Lilinis pa. Tanggal niya pa lang yung mga ano, kalat. Ayan. Tapos na kay Rambo na, kinuha na ni Rambo yung mga ano, mga breeder ko. Sabi ko, wag mong ingatan mo at di ba? Hindi mawawala yung mga magagandang linyada din. Pero marami din akong pinamigay mga anak noon. Sobra kasing dami.
Di din kakasya kay Rambo. Pakita ko sa inyo, parang agila itsura eh. Kita ko po sa inyo itsura ng ibon. Ayun oh, tingnan nyo. Ayun yun. Tingnan nyo. Parang ang itsura ay agila. Pero ito yata yun. Ayan oh. Yan yun. Yan yun yung umuwi ng tingnan nyo naman ang itsura. Tapos yung isa hindi nakapag-clock. Dalawa yan. Nakauwi naman kanina umaga. Hindi ko alam kung saan siya napadpad. Nakauwi naman kanina umaga. So kaya maganda na. Salamat naman at wala na ako naririnig na may halak. Hopefully ay masupil na natin. Mukhang okay na. Pero hindi pa natin ititigil yan. Mga 3 days pa na tuloy-tuloy pa para alam nyo na, di ba? Para maganda yung gamot na to ang Broxetil. Ang hirap po kasi pagka yung papainom mo. Pero at least nakuha o yata hindi ko pa po na tingnan nyo, dati dito ka lang may naririnig ka na gumaganon. Pero ngayon wala pa ako naririnig na halak. Kung mayroon pa man yan, konti na lang siguro at makukuha na yan sa mga 3 araw papainom natin. Tuloy na natin yung 7 days. Ang ginawa ko, halos 3/4, 2 sachet. Tuloy-tuloy. Ayos. After that, ito na ang lalagay natin, yung tinimpla ko na for yung prevention, pampatibay ng baga. Nilagyan ko po ito ng may halo pa yan may halo pa na thyme. Ayan, thyme. Tapos may luya po yan. Kaya maganda yan, maganda. Kaya lang syempre pang lang yan, pag naandyan na yung sakit, medyo mahihirapan na tayo. Gaya po niyan, dumating may mga sakit na. Pero after that, na tayo, yung tingnan natin kung uubra po. Sa kalapati, grabe, ang galing sa kalapati po niyan. Ay, same birds, so dagdag tayo ng konting dosage. Tingnan po natin kung uubra. For the meantime, bibili muna ako ng Lona na pang Azola, 4x8 atang na order ko, 700 pesos, 4x8. Mag-aalaga muna tayo ng Azola kasi hindi ko po makakuha yung mga boys kasi kailangan linisin yung pond na yun, napakakalat. So ang gagawin ko, bumili na lang po muna ako, then pwede tayong maglagay ng Azola pond. Ito nga duckweed yan pagka tatanggalin natin yung duckweed na yan, lang may aarawan kasi ang duckweed kasi magaling sa araw, ang Azola hindi. So mukhang wala namang patay. Mahirap pag masyado marami. Ayan na po. Ito mayroon pang konting halak, may halak-halak pa. Ayan, meron pa, pero doon wala na, pawala na po siguro dahil ayan naman, wala na yan. Ito, gaganda na ng mukha yan, mga itsurang malapit na pong mangitlog yan, mga yan. Kaya ang target natin February ay makakapag na po tayo ng meat. Just lang, konting tiyaga lang at pasensya. Ayan, oy, iniputan ninyo yan so kaya magandang ilagay, itago yan. Ay, excited naman sa ating mga alaga. I'm so excited. Ganda ng whitehead ko. Naghahanap ako ng pure black yung black green na
na Muscovy na Indonesian. So ayan po medyo maganda na ang ating mga kalagayan ng ating mga manok. Hoy, ano kayo? Tatago ka boy So far ang okay naman na. Pupula na yung mga mukha. So ayan po, maraming salamat. Mukhang matatagalan pa tayo dito sa Azolla project natin. Sabagay pwede nating lagyan yan pagka ano na, talagang ano na tayo, yung tipong marami na talaga, diba, yung mga ducks, yung ano, pwede natin. Pero for the meantime, dito muna ako. Ayan dito tayo maglagay ng Azolla or doon sa ano natin. Dito sa may dating chicken ulog natin ang mga manok dati. Tingnan natin kung may mga halak-halak pa dito. Bawas na po, may epekto na yung gamot, pero hindi natin bibitawan yan. 3 araw pa nga. Ay, salamat. Ito inaalala ko din okay na, medyo nakikitaan ko na po ng paggaling. Wala na ako naririnig na parang mga kumukulo-kulo. Magaling din yung Bromexin. Ito po yun ang Broxetil Max, antibacterial, amoxicillin, tylosin, metamizole sodium plus Bromexin, colistin sulfate. Grabe, lupit gawa ng excellence. Ayos.